Praise the Lord. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. I believe that the Lord already prepared our hearts para po sa Kanyang banal na salita. Napaka-importante po ng tinataniman ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon ay inhalintulad ito sa isang seed. Pagdating sa seed, sa salita ng ating Panginoon, walang problema. Ang problema yung lupa na tatamnan nito, yung puso na tatamnan nito. Like what the parable of the sower illustrated. Kaya nga ngayong araw na ito, sa ating pong pag-receive ng kanyang banal na salita, dalangin ko nga po na tayo ay kausapin ng Panginoon at naniniwala po ako whether this is your first time na dinala dito ng Panginoon, I believe ikaw man ay unang araw dito o kaya feeling mo parang napilit ka lang o kaya napadaan ka lang, parang naligaw ka yata, na parang manunood ka lang ng sini sana, kaya lang napaaga masyado, yun pala simbahan yung napuntahan mo. Or maybe ikaw ay linggo-linggo, napaka-excited dito, naniniwala ako na hindi ito nagkataon, ito ay tinaon ng ating Panginoon. So ngayong araw na ito, patuloy tayo magkaroon ng holy anticipation, maging magandang taniman yung puso't isipan natin para nang sa gayon magkaroon ng matinding effect yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Isa sa ang pinakamakapangyarihan na pwede mong kainin sa iyong buhay. Although yung iba sa inyo nag-breakfast na, yung iba nag-lunch na, yung iba ay kakain pa lang mamaya, pero ang pinakamasarap at pinaka-healthy na kakainin mo sa buhay mo, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Dahil sinabi sa Matthew 4:4 and Luke 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Therefore, kung walang word of God, dead ang isang tao. Kung walang word of God, pwedeng malnourished ang isang tao. At kung may word of God, siya naman ay magiging healthy na tao at higit sa lahat, siya ay magiging healthy na mananampalataya. Tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating brand new series ngayong buwan na ito ng June na Mind Wars. Sabihin nga po natin, Mind Wars. Winning the battles no one sees, yung mga battles natin na kung saan hindi nakikita ng iba, yung mga panlabas lamang madalas natin nakikita, but behind that battle ay mas matinding mga laban na nangyayari na kung saan majority ng tao ay hindi nahahalata ito kasi nga napaka-importante na maunawaan ng isang tao na may mas matinding laban na hindi niya nakikita. Ang pinakamatinding laban ay hindi yung laban na nakikita mo. Kaya kapag may mga laban ka ngayon na naiinis ka, nairita ka kapag nakikita mo yon o naririnig mo yon, tandaan mo may masigit pang laban na kung saan dapat mong paglabanan. At yun mga laban na yon ang madalas na tumatalo sa mga tao kasi nga unseen eh. Kasi nga hindi nila nakikita. Alam niyo po, minsan ang pinakamalaking laban sa buhay ay hindi nangyayari sa paligid natin, kundi sa loob ng isip natin. Araw-araw po may iba't ibang boses na sinusubukang impluwensyahan ang ating buhay. Araw-araw, ang mga boses na ito ay napakalakas mag-influence sa atin. Araw-araw may iba't ibang boses na sinasabi na kung saan nagbibigay ng takot sa iyo. Maybe itong mga boses na ito na gustong impluwensyahan ka. Ito yung voice of fear, voice of failure, voice of shame, voice of criticism, voice of the past. At meron din namang tinatawag na voice of faith. Ngayon ang tanong, paano natin mapagtatagumpayan ang mga mapanirang boses na nakikipaglaban para kontrolin ang ating isipan? Ulitin ko po, paano natin ngayon mapagtatagumpayan ang mga mapanirang boses na ito na nakikipaglaban para makontrol ang ating isipan? Hindi naman agad magkakaroon ng stronghold ang kalaban sa isang tao. Hindi agad magiging territory ng kalaban yan. There is what we call territorial spirits na kung saan mas mararamdaman mo ba parang mas malakas yung battle dito. Kasi nga mas tumatagal siya doon eh. Mas namumuo siya doon. Ganun din sa isip ng isang tao. Hindi naman porket nakapag-isip tayo ng negative, nega ka na talaga buong buhay mo. Ayun na ang identity mo. Saka lang siya nagiging stronghold, katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, kapag ito ay tumatagal na. Kapag ito ay paulit-ulit na kung saan nagda-damage
nag-i-influence sa ating isipan. Kaya umpisa pa lang ito ay dapat ng pinaglalabanan. Ngayon, paano natin mapagtatagumpayan ang mga mapanirang boses na nakikipaglaban para makontrol ang ating isipan? I want you to open your Bible with me in Mark chapter 5 verses 25 hanggang 34. Mark chapter 5 verses 25 hanggang 34. Basahin lang natin hanggang verse 26 and then isa-isahin natin mamaya hanggang verse 34. May isang babae. Sabihin nga po natin babae. Saktong-sakto sa Father's Day, babae pag-uusapan natin. Para hindi halata na kunyari, hindi excited yung mga father na nandirito. May isang babae pero ang ganda ng twist na ito sa dulo. Nakikita po natin mamaya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. So sa loob ng 12 taon or 12 years, ang babaeng may issue of blood ay hindi lamang nakikipaglaban sa sakit. Nakikipaglaban din siya sa mga boses ng discouragement. Nakikipaglaban din siya sa boses ng hopelessness. Nakikipaglaban din siya dito kung mapapansin natin at i-analyze natin sa mga boses ng disappointments. Why? Marahil araw-araw niyang naririnig, hindi ka na gagaling. Wala ka ng pag-asa. Nasayang lang lahat ng pera mo. Hindi na magbabago ang sitwasyon mo. Ganyan na lang yan habang buhay. Now, the million-dollar question is, how can we overcome the destructive voices in our minds? Therefore, kung may destructive voices, may mga constructive voices naman. Kaya nga lang, meron talagang mga destructive voices na kung saan pilit nasisirain ng ating isipan. Why? Kasi, nabi ko nga po, kapag nasira ang isipan, kapag nasira ang kaloob-looban, madaling sumira sa labas. Kaya, majority na makikita natin na nasira sa labas, may nasira muna sa isipan ng isang tao bago niya in-execute yun. Yung isang bagay na yun. Lahat ng mga kahindik-hindik na krimen, hindi nagsimula yan sa labas. Nagsimula yan sa kaloob-looban ng isang tao. At nagsimula yan sa kanyang isipan. Bago may sinira sa labas yan, nasira muna siya sa loob. Bago nanira sa labas ang isang tao, nasira muna siya sa kanyang isipan. Kaya nga ganun ka-destructive itong mga voices na ito. Kaya nga kinakailangan maaga pa lang, ma-anticipate na natin siya at matalo na natin siya. Kaya lang nga ito ay isang laban. That's why the question is, how can we overcome the destructive voices in our minds? So join me in our message today entitled, The Voices in Your Head. The Voices in Your Head. Next week naman, pag-usapan naman natin yung mga voices between your ears. Pag-usapan natin doon kung paano magsalita ang demonyo sa ating mga tenga. Paano siya nagpe-penetrate dito. So napakaganda po nitong mga series natin. Actually, sobra-sobra na nga yung naihanda ko hanggang Ignite na yon. Yung patungkol dito. So parang wala na tayong series break na ito. Tutuloy-tuloy na lang natin to. At naniniwala po kasi ako na napaka-importanteng pag-usapan nito ngayon. At naniniwala po ako may gusto ang Panginoon na pagtagumpayin sa atin or may mga battles tayo patungkol dito na kung saan gusto ng Panginoon na mapagtagumpayan natin. So the voices in your heads. So sa kwentong ito, makikita natin ang 3 tagumpay na kailangan nating maranasan. 3 tagumpay, matagumpay na mga aksyon na dapat nating maranasan para magapi natin itong mga destructive voices na ito sa ating isipan. Lahat po ng ready na at excited na matuto, mabago at mapagpala at maging mananagumpay ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number one,
How can we overcome the destructive voices in our minds? Number one, makikita natin ito in verses 25 and 26. Reject the voice of defeat. Sabi nga po natin, reject. Kinakailangan may rejection na mangyayari. Reject the voice of defeat. Hindi yan mapapalabas hanggat hindi mo palalabasin. Hanggat hindi mo i-reject. Verses 25 and 26, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. So napansin po natin yon, yung lahat ginawa niya, pero walang nangyari. So hindi na lang sakit ang issue dito. Hindi na lang sakit ng katawan. Nakita niyo po iba niya pang sakit? Sakit sa bulsa. Ubus na eh. Sakit sa kalooban. Nagbayad ako, walang nangyari. Ang matindi, hindi lang walang nangyari, lalong lumala. Kumusta na lang yung mga boses na naririnig niya ngayon? Kumusta na lang yung gagawin ng kaaway dito? Dadagdagan niya yan, dadagdagan yung disappointments, yung discouragement, yung sakit na kanyang nararamdaman. Alam niyo po ba yung word na suffered dito, a woman in the crowd that suffered for 12 years, is the Greek word pasko. Ang ibig sabihin nito, to endure pain, affliction, hardship. Ang salitang suffered ay mula sa salita na nangangahulugang to endure pain, to endure hardship. Ibig sabihin to endure affliction. Ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, she suffered physically. Ini-endure niya to. 12 taon eh. Sa loob ng 12 taon, she struggled emotionally. She was isolated socially. Why dinudugo? Alam naman natin yung blood, napaka-importante nito sa kanilang kultura at that time, hindi pwedeng kainin. Hindi ka pwedeng lumapit sa isang dinudugo sa babae. Hanggat nandoon yun, hanggang pagtapos na, ilang araw pa bago mo siya madikitan. Ultimo na dikitan ng blood na yon ay hindi mo pwedeng dikitan dahil magiging ceremonially unclean ka rin. Hindi ka pwedeng lumapit sa mga tao. She suffered spiritually. She struggled emotionally. She was isolated socially. And she was drained financially. So ginawa na niya ang lahat. Nagpunta na siya sa maraming doktor. Naggastos niya na lahat. Sabi nga po natin lahat. Sagad na to. Nagastos niya na lahat ng meron siya. Pero hindi siya gumaling. At sinabi dun sa text natin, lalo pa siyang lumala. Tignan ulit natin, verses 25 and 26 sa Tagalog. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo, maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot. Sa iba't ibang doktor, naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, ubos na. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Alam niyo po, ang pinakamapanganib ay hindi lamang ang kanyang karamdaman. Ulitin ko po. Ang pinakamapanganib dito ay hindi lamang ang kanyang karamdaman. Ang pinakamalaking panganib ay ang paniniwalang wala nang magbabago sa kalagayan niya. Kasi tila baga parang na-exhaust niya na lahat. Ubus na lakas, ubus na pera. She suffered from many doctors, halos lahat na. Ng mga doktor na pwede niyang malapitan, na tila baga parang yun ang pwede talagang makagamot sa kanya, pwedeng gamitin para makalaya siya doon, wala na, exhausted na. So ang pinakamalaking panganib dito, hindi lang yung karamdaman niya, kundi yung paniniwala niya na wala nang mababago. Alam niyo po, ganito kumikilos ang kaaway.
Ginagamit niya ang mga nakaraang kabiguan natin upang lumikha ng kasalukuyang hopelessness. Yung damage natin, gagamitin ng kalaban yon para makapag-create pa ng mas marami pang problema sa buhay natin. Bulong ng kaaway, nasubukan mo na. Di naman gumana. Bakit ka pa aasa? Wala na mangyayari. Tignan mo yung mga doktor nga na expert, wala na nagawa eh. O wala ka na rin pera. Kung may kakilala ka pa, kung may i-recommend pa sa yung doktor, ubos na rin ang pera mo. Ubos na lakas mo. May pag-asa ka ba? Wala nang mangyayari dyan. Ginawa mo na ang lahat. So ang defeat ay nagiging mapanganib kapag hindi na ito karanasan lamang. Ulitin ko po, ang defeat ay nagiging mapanganib kapag hindi na ito isang experience na lamang, kundi kapag nagiging identity na siya ng isang tao. Iba yung nai-experience mo yung defeat na yon. Yung nabigo ka minsan, that's experience. O yung mga experiences natin na masasakit sa buhay natin. Pero iba kapag yung experience na yon, naging identity mo na. Natingin mo, ikaw na yon. But always remember that failure is an event. It is not a person. Ang failure ay event lamang at hindi ito yung tao mismo. Alam mo, tumanggi ang babaeng ito na hayaan ng 12 taon ng disappointment. Tumanggi siya, nahayaan na lamang yung napakaraming taon na yun ng disappointment ang magsulat ng kanyang kinabukasan. Hindi niya hinayaan yung mga failures na yon, yung mga defeats na yon, ang sumulat ng kanyang future. Hindi niya hinayaan yon. So maaaring may mga bagay kang matagal nang ipinagdarasal. Maaaring ilang beses ka nang nadismaya. Pero huwag mong hayaan na ang nakaraan ang magdikta ng iyong hinaharap. Don't let your past dictate your future. Just because God has not done it yet, doesn't mean God will never do it. Patahimikin mo ang boses na nagsasabing tapos na ang lahat. Because God is still working even when you cannot see it. So kinakailangan, may 12 years man, may ilang season man ng kabiguan ng failures, may ilang series man ng defeat sa iyong buhay, importante marunong kang mag-reject kasi hindi yung failure na yan, yung identity mo. Yung identity mo, wala sa failure na yan, yung identity mo na kay Kristo. Kaya lahat ng hindi talaga identity mo, nire-reject yon. At tinatanggap mo lamang kung ano ang tunay mong identity. Ulitin ko, ang identity mo na kay Kristo, hindi sa huling pagkabigo mo. Amen po ba kamo? Purihin natin ang ating Panginoon. Sabihin nga ulit natin, reject. Reject the voice of defeat. Di ka nagagaling, wala nang mangyayari dyan kasi ganyan ang magulang mo, kasi ganyan yung nangyari sa buhay mo. You have to reject it. Magiging stronghold yan. Hanggat ang isang bagay ay hinahayaan lang natin, hindi mo siya nire-reject. Mamaya magiging territory niya na yan, ng voice na yon. Kung ayaw pala natin na maging territory ng mga negativity, ng mga destructive voices ang ating isipan, kinakailangan umpisa pa lang. Umpisa pa lang kinakailangan may ginagawa na tayo kasi tutuluyan tayo niyan. Kaya napaka-importante ng rejection, yung 12 years na yon, ay hindi niya hinayaan na mag-13 pa, mag-14 pa. Although makikita natin, no, unang taon pa lang siguro, ginawa niya na yun ng paraan eh. 2 taon, ginawa niya na yung paraan, pero hindi pa rin siya huminto. Hindi niya hinayaan na yung 12 years ng pain, yung 12 years ng failure ay maging identity niya. You have to reject it. Anything na kung saan hindi kay Lord, na hindi naman yun yung identity mo, kinakailangan nire-reject. Pangalawa, ito ang ganda, tignan niyo po.
Makikita natin ito in verses 27 and 28. Una, for us to overcome the destructive voices in our minds, reject the voice of defeat. Pangalawa, rehearse the voice of faith. Sabi nga po natin, rehearse. Napaka-importante ng rehearsal dito. Alam niyo po ba, na kapag na-reject mo na ang voice of defeat, di ba sinabi natin, and every time na may papalabasin ka, dapat may papapasukin ka. Nabasa na po natin sa Bible na may pinalabas na masamang spirito, tapos binalikan siya. Kasi malinis na bumalik sa kanya yung masamang spirito, mas madami pa at lalo pa siya naging mas malala. Ang problema sa tao, marunong mag-reject. Kung marunong man siya, pero kaya naman talaga. Ang problema, may tinanggal, wala naman nilagay. Nakuha natin siya. So magiging empty ngayon yung isang tao. Ngayon pag nakita yun, empty to, pwedeng tirahan. Ayun na naman. Atake na naman. Kaya lang, mas matindi pa. So we have to rehearse the voice of faith. Verses 27 hanggang 28. Tignan niyo po. She had heard about Jesus. Kaya importante yun. When was the last time you're so disappointed? O ikaw ay nasasaktan, o ikaw may failure, tapos you heard about Jesus. Nung ligaw ako sa buhay, kung ano-anong boses na papakinggan ko Tapos nung nakarinig ka ng about Jesus, about word, iiba ang lahat. Nakuha po natin. Pansin natin to, she had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she had thought, importante po ito dito. For she had thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Ito po yung turning point dito sa narrative na ito. Alam niyo po ba yung Greek word na ginamit dito is the word elegen. Ito po yung elegen dito ay nasa imperfect tense. Yung she thought to herself. Sa ibang translation, she said to herself. Yung word po dyan ay elegen, nasa imperfect tense yan. Alam naman natin, pag sinabing imperfect tense, ito ay repeated action. Ito po ay verb form na ginagamit to describe the past actions that were ongoing. Past actions that were ongoing, incomplete, or repeated. So ito, nako, ang ganda nito. She thought to herself. So yung phrase na ito, mula sa Greek word na ang ibig sabihin, hindi niya ito sinabi ng minsanan lamang. For she thought to herself, once, hindi. Dito, sabi sa Greek, paulit-ulit niyang sinasabi to. Hindi isang beses lang. If I can just touch his robe, I will be healed. Pagkaraan ng 1 minuto, 2 minuto, 1 oras, if I can just touch his robe, I will be healed. Paulit-ulit yun. Nire-rehearse niya yung voice of faith na yon. If I can just touch his robe, I will be healed. I will be healed. I will be healed. Mahawakan ko lang yung robe ni Jesus, I will be healed. Tapos mamaya, hindi na naman siya maka-entra. Mahawakan ko lang yung robe niya. I will be healed. Di niya pinapaporma dito ngayon, yung voice of defeat, yung ni-reject niya, di niya binalik. May ni-rehearse siya na voice of faith. Paulit-ulit, again and again, if I can just touch his robe, I will be healed. Ulit-ulit yun. So habang ang iba ay nakatingin sa kanyang sakit, ulitin ko habang iba nakatingin sa kanyang sakit, siya nakatingin kay Jesus. Napansin niyo po yun? Habang iba nakatingin sa kanyang sakit, o kaya naman, kasi tiyak yan, may pamilya naman to May mga kakilala siya. Kaya lang, hirap siya na gawin yun. Bakit? Bawal yun. Kasi dinudugo siya Kaya lang ulit-ulit habang yung iba ay nakatingin sa kanya, siya naman nakatingin kay Jesus. Maybe some of you, right now, may mga tao habang nakatingin sa huli mong pagkalugi.
Maraming nakatingin sa huli mong failure o failure mo ngayon. Nakatingin na nga sila sa mga sablay mo eh. Problema, huwag ka nang makitingin sa kanila. Habang sila ay nakatingin sa failure mo, habang sila ay nakatingin sa mga sablay mo sa buhay, habang sila ay nakatingin sa kahirapan mo, habang sila ay nakatingin sa mga walang kwentang nagawa mo sa buhay o kaya sa mga pangit na nararamdaman mo ngayon, habang sila ay nakatingin sa mga negative na nangyari sa iyong buhay, ikaw naman mag-focus ka at tumingin ka kay Kristo kasi malaki ang kinalaman ng tinitignan mo sa patutunguhan ng buhay mo. Come on! Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. So kapag nakafix pala yung ating mata sa ating Panginoon, nadadagdagan ang pananampalataya mo. The moment na hindi na nakafix kay Lord, nakafix ka na sa sinasabi ng mga tao sa'yo, nakafix ka na sa kanilang opinion, nakafix ka na sa kanilang comment, bumabagsak yung pananampalataya kasi hindi ka naman doon sa author, sa nagdadagdag, sa nagbibigay ng pananampalataya, nakafix. Kaya importante yung nire-rehearse natin sa ating isipan. Habang ang iba ay nakatuon sa problema, siya ay nakatuon sa kapangyarihan ni Jesus. If I can just touch His robe, I will be healed. Sa ibang translation, I will be whole. Alam niyo po yung word na healed dito, na whole dito, is the Greek word zozo. Ang ibig sabihin nito ay to save, to heal, to restore, to make complete. She believed that Jesus could complete her life. Naniniwala siya na kaya siyang isave ni Jesus dun sa kanyang kalagayan. Naniniwala siya na kaya siyang i-restore ni Jesus. Naniniwala siya na kaya siyang muling buuin ng Panginoon. Kaya importante yung nire-rehearse natin sa ating isipan. So sa gitna ng kanyang kalagayan, may isang boses na mas pinili niyang pakinggan. Yun yung voice of faith. Tandaan natin, ang himala niya ay hindi nagsimula nang mahawakan niya si Jesus. Ulitin ko po. Yung himala niya, hindi yun nagsimula nung mahawakan niya si Jesus. Nagsimula ito nang pinaniwalaan niya si Jesus. Wala naman sinabi doon, mga susunod na, kaya ka gumaling kasi nawakan mo ako yung damit ko. May kinalaman sa pananampalataya. Nagsimula ito nung pinaniwalaan niya si Jesus. Naniwala siya na kayang baguhin ni Jesus ang kanyang buong buhay. Yung sira niyang, eto, tignan niyo po, yung sira niyang pagkatao, yung sira niyang katawan, yung sira niyang pagkatao, kaluluwa, bakit isolated na siya? Hindi na nga siya makakapagsimba dito eh. Kasi sa batas nila, ito yung nagpe-prevent sa kanya para humalo sa maraming tao. Kaya lang napansin nyo, gumawa pa rin siya ng paraan, ni-reject niya yun eh. Kaya nga, yung problema, sa totoo lang, hindi yun ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking problema, pag ginawa na nating identity, yung problemang yun. You are not your problem. Hindi ikaw yun. Yung failure, it is an event, not a person. Pangalawa, yun, nag-ulit-ulit siya. Yung boses ng pananampalataya, mahawakan ko lamang ang kanyang robe. I will be healed. Ulit-ulit yun. Sinabi, di ba, imperfect tense, ulit-ulit, hindi lang minsan. Kasi eto pala, umuulit-ulit pala yung voice of defeat eh. Umuulit-ulit pala yung destructive voices. Labanan mo din ng paulit-ulit na pananampalataya. Patigasan lang niya ng ulo. Total naman, matigas naman ang ulo mo, saka ulo ko. Gamitin na natin sa maganda yan. Kung paulit-ulit ang demonyo na wala kang kwenta, ulit-ulitin natin, may kwenta ako. Dahil anak ako ng Panginoon. Naniniwala siya na kaya siyang baguhin ni Jesus, na kaya siyang iligtas ni Jesus. Because faith grows when we continually rehearse God's promises. Ulitin ko po, faith grows when we continually rehearse God's promises. Yung pananampalataya natin, hindi basta-basta yung lumalago na minsanan lamang. Kaya nga importante yung naririnig natin dito, isinusulat natin o kaya tinatandaan natin o kaya sinishare din natin sa iba, pinagbubulay-bulayan natin, tapos isishare natin sa iba. Kaya importante yung Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful.
Nagiging prosperous at successful ang isang tao, hindi dun sa minsanang ginawa niya, kundi dun sa paulit-ulit na ginawa niya, dun sa habit na yon. Nakuha po natin, halimbawa, excited ka. Grabe, mag-exercise na ako. Hindi ka dun magsasucceed. Ulit-ulitin mo yun. Hindi lang isang linggo. Grabe, mag-iipon na ako, mag-i-invest na ako, ayusin ko to. Hindi ka magsasucceed doon pag inumpisa mo ng una. Pero pag inulit-ulit mo siya, doon ka na magiging prosperous at successful. Ganon pagdating sa katotohanan. Importante yung paulit-ulit. David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Psalm 23 verse 1. Joshua and Caleb declared in Numbers 13 verse 30, "Let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it." Maraming mga nega doon sa lugar na yun, yung mga kasama nila, yung 10 kasama nila, puro negative. Ang tingin nila, grasshopper lang sila. Pero hindi pinaniwalaan ni Joshua at ni Caleb yon. Hindi, susugurin natin. Kaya natin sakupin yan, kaya natin ma-conquer yan. For we are able to overcome it, sinabi nila. And Paul proclaimed in Philippians chapter 4 verse 13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Sa panahon na sinasabi, hindi mo kaya, i-rehearse mo to. I can do all things through Christ. Tama, sa sarili ko, hindi. Pero kapag ginawa ko ito kasama ang Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Tama, kung ikaw lang ulit ang babangon, kung ikaw lang ulit ang mag-uumpisa, hindi mo magagawa yan. Pero kahit na napakahirap pa, kapag kasama mo ang Panginoon, tandaan mo, nothing is too hard for the Lord. With men, these things are impossible, but with God, all things are possible. I can do all things through Christ who gives me strength. Ang mga taong malakas ang pananampalataya, hindi puro problema ang inuulit. Ulitin ko po. Ang mga taong malakas ang pananampalataya, hindi puro problema ang inuulit. Mas inuulit nila ang mga pangako ng Diyos. Because what dominates your inner dialogue eventually shapes your outer life. What dominates your inner dialogue eventually shapes your inner life. Ano yung mga inner dialogue natin? Napansin mo yung sarili mo? Kinakausap mo sarili mo? Hindi ko na yata kaya to. Yung iba, lakas sobra eh. Yung nakakadamay na. Yung pag hindi niya nakaya sa sarili niya yung inner dialogue, una sila lang dalawa nag-uusap eh. Namaya dyan, ilalakasan na niya, may nakakarinig na iba. Wala, hindi na ako lalagoy. Wala yan, alam mangyayari dyan. Wala na, habang buhay na mahirap mga Pilipino. Wala na, habang buhay na, pag ganito na lang talaga, pasira na ng pasira mga tao. Wala na mangyayari dyan sa anak ko, wala na mangyayari dyan sa asawa ko. Yung una, tayo lang. Mamaya dyan, dumadami na. Mamaya may kumakausap na sa, oo nga. Pakinggan mo mahigi kung ano sinasabi mo sa sarili mo. Kaya yung salmista, kinakausap niya yung soul niya eh. Kasi ang tao, hindi lang naman siya body, may spirit and soul din tayo. Alam niyo po, kagabi medyo puyat-puyat pa nga ako. Dahil tinatapos ko na po, pinapolish ko na yung susunod na ipapublish natin na materials natin about small group. Isa sa foundation ng small group, bakit tayo nag-small group? Bakit ka lalago ng matindi kapag may small group ka? Ang Trinity mismo. Let us make man in our image. Hindi naman angel ang kausap no na let us make man. Why? Hindi naman creator ang angel. Created lang sila. Let us make man in our image, in our likeness. Unang foundation ng Trinity, ng small group, yung Trinity, importante yung maliliit na grupo na nakakausap mo. Nakuha po natin siya. Sinabi, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." So sa panahon na ginagawa kang tamad ng mundo, ginagawa tayong ganyan eh, tulog mo na lang yan. Intindihan ka ni Lord. O, diba tinatamad ka, napagod ka kagabi, napuyat ka. Naku, wag na lang. Huwag ka na magsimba. Huwag na itaas yung kamay mo, huwag ka na magpuri kay Lord. Hindi, sasabihin mo, kausapin mo sarili mo. Importante yung inner dialogue. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless your holy name. Why? Kapag hindi ka sumamba sa Panginoon, lalong lalaki ang iyong problema. Pero pag sumamba ka sa Panginoon, walang pangamba na hindi mo mapagtatagumpayan because when praise goes up, blessings come down. Kaya gusto ng Panginoon, sumasamba tayo sa kanila kasi nagbabago eh.
Di ba yung umaawit ka, nakikinig ka, nag-iiba ng inner dialogue mo, may laban ka na kapag may word ka. May laban ka na pag sumasamba ka. Kasi may paulit-ulit ka rin sasabihin. Pakinggan mo ang sarili mong inner conversation. Palitan mo yung hindi ko kaya ng God can. Imposible ito. Palitan mo yan ng nothing is impossible with God. Yung talunan ako, palitan mo yan ng I am more than a conqueror. So listen to this. Start preaching God's truth to yourself today. Start preaching God's truth. Bago tayo mag-preach sa mga tao, mag-preach tayo sa sarili natin. I-rehearse natin yun araw-araw. Verse 28, for she thought to herself. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Sinabi ang Bible or Pinoy version, sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Yun yung inulit-ulit niya. Why? Ang lakas ng boses ng failure eh. Hindi, bus na pera mo, di ba? O di ba, lumapit ka na sa maraming doktor? Diyan ka pa sa kwak-kwak na yan lalapit. Pwede may ganun eh. Kailangan nagawa yung mga expert na yun eh. Ito may magagawa pa yan. Pwedeng di niya nagawin yun. Di ba ubos ka na? Di ba nakakahiya ka? Di ba hindi mo pwedeng lapitan yan? So ang daming pwede niyang gawin, kaya lang ang inulit-ulit niya dito, mahawakan ko lang ang damit niya. Gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya. Gagaling ako. For she thought to herself. So how can we overcome the destructive voices in our minds? Number one, reject the voice of defeat. You have to reject it. Second, rehearse the voice of faith. Starting today, bago ka mag-preach sa ibang tao, mag-preach tayo sa sarili natin. Kausapin natin sa sarili natin. Matuto tayo yung inner dialogue natin. Ang mas, alam mo yun, ang mas namamayagpag doon ay boses ng pananampalataya. Yung kaya, may mangyayari, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Rehearse the voice of faith. Because faith, Hebrews chapter 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yun ang pananampalataya. Sure ka sa inaasahan mo, certain ka kahit hindi mo pa nakikita. So we must walk by faith and not by sight. Kaya nga faith is beyond senses. Sinasabi na nakikita mo, mahirap, walang mangyayari. Sinabi na nararamdaman mo, masakit, hindi ko kaya. Sinasabi ng hininga mo, hindi ko kayang amuyin. Ganito na talaga ito, ang baho na ng buhay ko. Ganito na talaga ang mundo. But faith is beyond senses. Ang faith, maniwala po kayo, kayang tumagos niyan sa mga pangkaraniwan na pangyayari ng buhay mo. That's why we must walk by faith and not by sight. Last but definitely not the least. How can we overcome the destructive voices in our minds? Alam niyo po, reject the voice of defeat, rehearse the voice of faith, pero may mas mahalagang boses pa. Ito maganda. Kaysa sa lahat ng ito. Number 3, receive the voice of Christ. Sabihin nga po natin, receive. Receive the voice of Christ. Verse 34. And she said to her. Biruin mo yun. And she said to her. Kinausap niya sarili niya. Kaya nga hindi ka baliwan kapag kinausap mo ang sarili mo na may pananampalataya. At inulit-ulit mo yon. Lagyan mo lang ng wisdom, ha? Baka gano'n naman, baka mag-OA naman ang bahagya. Pero kinakausap mo ang sarili mo, na-encourage mo ang sarili mo. You have to practice it. Araw-araw naman ginagawa natin yan eh. Kaya lang madalas, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, hindi voice of faith eh. Voice of fear, voice of failure, yun yung mga nangyayari. But ito yung pinakamahalagang voice kaysa sa lahat. You have to receive the voice of Christ. And she said to her, eto na, si Jesus na. And he said to her, sabi dito sa passage natin, he said to her, tingnan niyo po ito, daughter,
Sabi nga po natin, daughter. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Go in peace. Your suffering is over. Maybe binabasa mo pa lang, pinapakinggan mo pa lang tong word na ito. Maybe ito rin ang word sa'yo ni Lord. Daughter, anak, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Pagkatapos ng 12 taon ng sakit, pagkatapos ng 12 taon ng kahihiyan at rejection, narinig ng babae ang boses na pinakakailangan niya. Tinawag, ito, ganda nito, tinawag siya ni Jesus na daughter. Alam niyo po ba na napakaganda ng salitang yon? At ito pa, maganda trivia. This is the only recorded time in the Gospels that Jesus addresses a woman with this title. Ito lang yun. Yung word na daughter. Yung title na daughter. Jesus addressed women in several ways. Kung mapapansin natin sa Book of John, chapter 2, woman. Yung his mother at Cana, di ba, tawag niya woman. The Samaritan woman. Mary Magdalene, woman ang tawag. O kaya naman, Mary na lang, kay Mary Magdalene. O kaya, Martha, hindi, daughter. Hindi ganun. Woman, sabi niya sa kanya nanay. Mary, Martha, pero hindi daughter. But among all the gospel accounts, the healed woman with the issue of blood is the only woman Jesus explicitly calls daughter. That's why this makes Mark chapter 5, Matthew chapter 9, and Luke chapter 8 especially precious passages. Why? Dito ni-reveal yung compassion ni Jesus to those who feel forgotten. Why? Hindi na pwedeng dumikit sa kanya yung asawa niya, kung may asawa man siya, anak niya. Pati magulang niya, wala. Ang ganda nito. Tinawag siya ngayon, daughter. Kalimutan, rejected, unworthy. So before Jesus healed her body, Jesus restored her identity first. Napansin niyo po, bago siya pinagaling. Alam niyo, maraming gagaling sa isang tao. Hindi muna yung eksaktong sakit mo eh. Kailangan mapagaling muna yung identity mo. Ulit-ulit lang yan eh. Before he healed her body, he restored her identity. Yung daughter dito is the Greek word daigater. Ibig sabihin, daughter, beloved child, one who belongs to the family. Tingnan niyo po, yung sinabi ni Jesus, daughter, anak, beloved child, miyembro ng pamilya. Sa loob ng 12 taon, nakilala siya dahil sa kanyang sakit. Pero si Jesus ay hindi tumingin sa kanyang kondisyon. Napansin mo yon? Hindi niya sinabi, hoy, dinudugong babae. Lapit ka ng lapit dito. Hindi nga maganda yan eh. Lumapit sa akin. Si Jesus ay hindi tumingin sa kanyang kondisyon. Tumingin si Jesus sa kanyang relasyon. Hindi yung kondisyon ng babae, kundi yung relasyon niya dun sa babae. Daughter! Matagal na panahon, walang nagtatay. Walang nagkalinga. Walang humawak. Wala nang tumikit sa kanya. Tapos may magsasabi sa kanya. Hindi siya tinawag dun sa kondisyon niya. Huy, maruming babae. Huy, mabahong babae. Tinignan siya sa kanyang relasyon. The crowd saw a sick woman, but Jesus saw a daughter. The world saw her problem, but Jesus saw her value. Kaya importante yung nilalapitan natin. Isa sa pinakamabisang
kasinungalingan ng kaaway ay ikabit ang iyong identity sa iyong struggle. Yan ang pinakamabisa na kasinungalingan ng kaaway. Idikit yung identity natin dun sa struggle natin. Sinasabi niya, ikaw ang pagkakamali mo. You are your last mistake. You are your mistake. You are your past. You are your weakness. You are your failure. Biro ibo yung identity, idinidikit dun sa pagkakamali mo. Yung huling pagkakamali mo, gaganunin yan ng demonyo, ng kalaban, ikaw yan. O, halimbawa, sumablay ka, sablay ka na. Yan ang pagkatao mo, sablay na. Ganyan ang kaaway. Pansinin po natin yan. Ginagawa niyang identity, yung huling pagkakamali mo o yung mga paulit-ulit na pagkakamali mo, para lalong dumikit ka doon at tunay mo siya maging identity. Hindi na lang siya experience. Ang gusto ng kalaban, sa experience natututo pa tayo eh. Nakakabawi pa tayo. Di ba? Experience is the best teacher pa nga. May sinasabing ganon. Malaki talaga. Sabi ko nga, kung gusto mo mag-grow, kung gusto mong maging dekalidad, kung gusto mo na kung saan maging above average ka, tatlong bagay. Importante ang education, importante ang exposure, importante ang experience. So yung experience na yan, makakatulong pa sa'yo. Pero pag ginawa mong identity, yung failure na yan, tapos na. Kasi tayo na yun eh. Ikaw ang kabiguan mo, ikaw ang kahinaan mo, ikaw ang nakaraan mo, ikaw ang pagkakamali mo, pero may mas malakas na boses. Ano ito? The voice of Christ. Sinasabi sa atin ni Jesus, you are forgiven, you are loved, you are accepted, and you belong to me, daughter. Member of a family. Listen to these people of God. The loudest voice in your life should be the voice of the one who created you. Ulitin ko, the loudest voice in your life should be the voice of the one who created you. Hindi yung voice na gusto kang sirain. Dapat ang mas pinakamalakas na boses sa'yo, yung gusto kang iligtas, yung mahal ka, yung lumikha sa'yo, at hindi yung mga boses na sumisira sa'yo. Praise the Lord. Kapag nagsalita si Jesus, remember, fear loses authority. Shame loses power. Peace replaces panic. So whose voice are you listening today? The voice of fear? The voice of failure? The voice of critics? The voice of your past? Or the voice of Christ? Because victory begins when Christ's voice becomes the loudest voice in your life. Palakasan lang ng boses yan. Sino ang mas malakas na voices? Yung huling sinabi, palpak ka talaga. Ulit-ulit yun. Mamaya mas malakas na yun ah. Ay palakasan. Basa ka ng word. Tandaan mo tong word na to. Daughter. Daughter. Boses ng pagtanggap, anak. O boses ng rejection. Wala kang kwenta. Wala kang silbing babae. Wala kang kwentang tatay. Victory begins when Christ's voice becomes the loudest voice in your life. So how can we overcome the destructive voices in our minds? Number one, reject the voice of defeat. Talagang papasok at papasok yan. Meron talagang gustong umentra sa buhay natin, but you have to reject it. Sige na kung naka 10 years yan sa'yo. Sige na kung naka 2 years yan sa'yo. Pero wag mo nang gawing 13. Kung may pagkakataon, sige na kung 13 yan, wag mo nang papormahin pa ika-14. Gumawa ka pa rin ng paraan. Wag mong gawing identity, yung 12 years na experience mo ng failure. Wag mong gawing identity, yung makailang beses na na-reject ka dyan sa trabahong yan o kaya proposal na yan. Hindi yan ang identity mo. May mas magandang plano sa'yo, ang Diyos. Sometimes, rejection is God's redirection. Kasi kasama mo naman si Lord, so hindi yan ang identity ko. Hindi identity ni Joseph, yung nalubog siya. Nung inilagay siya sa balon. Nung nakulong siya, hindi yun yung identity niya. Hawa po natin, we have to reject it and we have to rehearse the voice of faith. Paulit-ulit na nga yung boses ng kabiguan eh. Dapat mas paulit-ulit yung boses ng pananampalataya, ng pag-asa.
Boses ng tagumpay. At ang pinakamatinding boses, dapat tanggapin mo yung voice of Christ. Yung boses na may sinasabing daughter, son. Ibig sabihin, boses ng pagtanggap. Anak. Anak. Alam niyo po, may isang piloto na lumilipad sa gitna ng napakakapal na ulap. Hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang kanyang nararamdaman kapag ganun ang sitwasyon. Minsan, parang pakaliwa yung eroplano kahit diretso naman. Kaya sa halip na yung feelings niya, yung nararamdaman niya, sundin niya, nagtitiwala siya sa kanyang instruments. Why? Because instruments tell the truth even when feelings do not. Kasi mas maganda yung radar niya, yung influence niya, kaysa yung nararamdaman niya lamang. Ganito rin sa Christian life natin. Minsan, fear is loud. Doubt is loud. Anxiety is loud. Criticism is loud. Pero natututo ang pananampalataya na pakinggan ang boses ni Kristo. Higit sa lahat ng boses. So ang babaeng ito ay nagtagumpay because she rejected the voice of defeat. She rehearsed the voice of faith. And she received the voice of the Savior. So the battle was won in her mind before it was won in her body. The battle was won in her mind bago na panalo sa kanyang katawan. So ang tagumpay, ang gera, ang laban ay hindi muna mangyayari yan sa bulsa mo. Panalo muna sa isip mo. Yung susunod na tagumpay mo mangyayari, hindi sa labas, kundi sa iyong isipan. Now the challenge is, anong boses ang pinakamalakas sa isip mo ngayon? Fear, failure, shame, discouragement, anxiety. So ngayong araw, gumawa ka ng desisyon. Stop agreeing with what fear says. Huwag ka mag-a-agree doon. You have to reject it. Kasi hindi naman yun yung identity mo. Start agreeing with God says. Because the battle in your mind will often be won or lost by the voice you chose or by the voice you choose to believe. Yung battle sa ating isipan, mapapanalo o mapapatalo natin yan kung ano yung pipiliin mong boses na paniwalaan. So kapag ang boses ni Kristo ang pinakamalakas sa buhay mo, hindi imposible ang tagumpay. Ulitin ko. Kapag boses ni Kristo ang pinakamalakas na boses sa buhay mo, hindi imposible ang tagumpay. Again, Mark 5:34, He said to her. Tingnan niyo, He said to her. Yung unang binasa natin, sa verse 24, may isang babae. May isang babae. Tapos nag-end na yung babaeng yon, hindi tinawag na madumi, hindi tinawag na hoy, hindi tinawag sa pangalan lamang. Pwede rin naman tawagin sa first name niya, katulad ng ginagawa ni Jesus sa iba. Pero kakaiba to. Bakit daughter? Walang tatay sa kanya eh. Walang tumanggap sa kanya kasi kinakailangan i-reject siya. Ilan taon mararamdaman mo, hindi ka pwedeng lumapit sa anak mo kung may anak man siya, sa magulang niya. Walang nagkakalinga sa kanya. Yung bayaran na pwedeng magkalinga sa kanya, hindi pa effective. Ubos ang lahat sa kanya. So napakatindi ng voice of rejection dito. Tapos may sinasabi, anak, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Sa wakas, may pamilya na siya ulit. May nagtatay sa kanya. May tumanggap sa kanya. Alam mo, para makabangon lang ang isang tao, kinakailangan may malakas lang na boses na magsabi sa kanya na kaya mo. Na hindi ikaw ang huling pagkakamali mo. Kailangan malaman mo lang na hindi lahat nagre-reject sa'yo. Na may Jesus na ang tawag sa'yo ay anak. Kung nag-fail man yung mga nagkalinga sa'yo, ang kalinga ng ating Panginoon, ang kamay ng Panginoon, ang pinakamatinding pwedeng humawak dyan sa lugar ng failure mo. Dyan sa lugar ng kahinaan mo, kabahuan ng buhay natin, failure natin,
marinig mo lang yung word na daughter, marinig mo lang yung word na anak, sapat na yon para, alam mo yon, may pamilya ka na muling babangunan. Na meron pa palang tumanggap sa akin. Meron pa palang nakakakita, hindi ng karumihan ko, kundi ng magandang future ko. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, no one is hopeless whose hope is in Jesus. So purihin natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon if you can stand. Ikaw lang sa kasi Lord ngayong araw na ito. I want you to close your eyes right now. Recently, ano yung mga boses na ang lakas? Pwedeng boses ng huling pagkakamali mo, boses na kung saan ibinato sa'yo dahil sa sablay mo. Ano yung mga boses na napakalakas? Na parang hindi na siya nagiging experience. Nakaraan experience lang to eh. Itong failure na to eh, itong pain na ito eh. Ba't parang nagiging identity na? Ba't parang nagiging ako na? Ba't nagiging ako na to? But the voice of God is here right now. Daughter, anak, may earthly father man na nawala sa kanya, earthly parents, earthly families na nalayo sa kanya. Kasi pwede talagang sumablay ang ating pamilya. Pero pwede may magtatay sa'yo at magkalinga sa'yo. Na umabot muli sa'yo sa gitna ng iyong karumihan, kahinaan, failures. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Paniwalaan mo yung boses niya. Mas maging malakas simula ngayong araw na ito yung boses ni Jesus kaysa boses ng tao. Who among you here right now? Naniniwala ako meron dito ngayon itong tawag sa'yo, my child. Word of acceptance. My child. My child. If you want to be part of God's family right now, not religion, hindi relihiyon ng mundo, kundi pamilya ng ating Panginoon, may word ng pagtanggap sa iyo ngayon, ang ating Panginoon. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang anak, pagiging anak ay hindi relihiyon, ito ay isang relasyon. Hindi tayo maiiligtas ng relihiyon na yan. Pwedeng makatulong, pero hindi makapagliligtas. Dahil ang makapagliligtas lamang, Acts 4:12, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan siyang tanggapin, paniwalaan, at saka magkakaroon ng koneksyon. Maybe some of you, this is your first time. Feeling rejected ka. Pinaramdam sa'yo ng mundo na wala kang kwenta. Meron nga sa inyo dito pinaparamdam na parang wala kang pamilya kahit meron eh. Parang wala kang kasama. Parang ang layo-layo ninyo. Earthly family may fail. But God can accept you. Mahal ka ni Lord. If you want Jesus today to be your Lord and Savior, kung gusto mo magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, sa ating Panginoon ngayong araw na ito, at gusto mong makabangon, gusto mong maranasan yung kalingang yon ng Ama, nang may magmamagulang sa'yo spiritually, may magtatatay sa'yo, may mag-uumpisang tumanggap sa'yo, at pagalingin ka at iligtas ka. Bibilang ako ng 3, kapatid, at tataas mo na mabilis yung kamay mo, tanda na sinasabi mo, Lord, I want to accept your offer. I want to be part of your family. I want to be your child, Lord. I want to experience your love, your salvation. I want to experience your freedom, your healing,
By His wounds we are healed, sabi ng Bible. If you want this right now, this total healing, this salvation, lift up your hands. Come on, 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mabilis na declaration, the Bible said, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Heal me, Heal me, save me, save me. in Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kung binanggit mo yan, mula sa iyong puso, nagmumula sa labi na may pananampalataya, maybe first time mong ginawa yan o nirecommit mo yung buhay mo sa Panginoon, mahal ka ni Lord. Hindi ka niya tatawagin sa huling pagkakamali mo. Boses ng pagtanggap ang naririnig mo ngayon sa ating Panginoon. Father, I lift up to you these amazing people, Lord. Maybe tinignan sila ng ibang tao, Panginoon, na failure. Ginawa ng identity nila, Panginoon, yung huling pagkakamali nila o pagkakamali nila, dati yung sablay nila. But I pray right now for healing. Lord, heal this woman. Heal this man. Lord, ibangon mo po ang nanay na ito. Lord, ibangon mo po ang tatay na ito. Ibangon mo po ang pamilyang ito, Panginoon. Mula sa pagkalugmok na nakalipas. Lahat ng mga voices, Panginoon, na nagsabi sa Kanya, sinumpa sila. Ngayong oras na ito, ina-uproot ko yung seed ng curse na iyon. In the name of Jesus. Lord, I speak breakthrough, Lord. Lord, I speak life. I speak freedom, Lord, sa puso, sa buhay ng anak mong ito, Panginoon. Right now, lapit ka sa tunay na nag-aaruga sa iyo. Hear the voice of Christ right now, daughter. Son, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Ang mas importante ngayon, hindi yung nakalipas mo. Ang mas importante ngayon, hindi yung mga nag-reject sa'yo o yung mga nag-fail. Whether hindi ka mahal o mahal ka, but they failed. They fail you. Ang mas importante ngayon, kung sino yung tumatanggap sa'yo. Daughter, son, child, your faith has made you well. Salamat po, Panginoon, dahil ngayong oras na ito, naghimala ka. Because the greatest miracle, Panginoon, is the salvation of our soul. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil ngayong oras na ito, naghimala ka, may instantly, Lord, gumaling sa lugar na ito. In the name of Jesus. May kapayapaan na hindi niya maintindihan na kanyang nararamdaman. May kapangyarihan na kumikilos sa kanyang pangangatawan. May tila baga kapayapaan na paikot-ikot sa kanyang isipan ngayon na sinasabi, your faith has made you well. Go in peace. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong bukas na binigay mo po sa amin. Kaya marapat lamang na ikaw ang maluwalhati. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ang maitaas sa aming buhay. Hindi anumang boses, Panginoon, ng kalaban, kundi boses mo lamang, pangalan mo lamang. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Hesus. Lahat po'y magsabi na malakas na, Amen.